Magandang hapon po sa lahat. 1:36 ng hapon po at ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang bago tungkol sa sabongero. Sa ngayon po, ang pinakabago dito ay siniguro po ni General Nicolas Torre na hindi makakatakbo, hindi makaeskapo yung mga pulis, yung 15 pulis na nandoon na ngayon sa krame. At ang mga pulis na ito po ay nanggagaling sa iba-ibang unit. Pero bago natin ipagpatuloy, nais ko lamang din sasabihin sa inyo na humihingi ako ng tulong sa inyo na please lang, no? Padalhan nyo ako ng inyong contribution kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw, hindi. Okay lang po na pandagdag sa filing fee na aking isasampa sa kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. 50,000 po ang filing fee sa Senate Electoral Tribunal ibabayad at may dagdag pa po na tinatawag na deposit fee. At pag ma-file mo yan, maaari kayong magtanong, ano bang chance na mananalo? Una, ang hinahabol natin po dito ay ang katotohanan na naging senador siya, na siya po ay may passport na Amerikano siya. Sa loob ng mula 1991 hanggang 2021. So, tingnan mo, 32 years siya nagkaroon ng passport na Amerika. Papayag ba tayo ng isang tao na may US passport na pangalan niya, Eric Sylvester Tulfo, ay magiging senador ng bayan? Yan ang unang tanong. Pangalawa po, ay naging sundalo rin siya sa Amerika kung saan nagsilbi siya sa Iraq War bilang US Army. Mabuti't nabuhay siya sa away dun sa Iraq. At kaya nga, ang problema sa kanya ay nanghasik pa ng lagim dito sa Pilipinas. Ang dami kayong mga niloko ng mga Tulfo brothers na yan. Akala mo mga magagaling. Pero mga palamuti po lahat yan. Ang disenyo ng lahat yan ay para sila makakakuha ng mga simpatiya ng mga tao. Kaya kung tumatakbo, ang tataas ng boto nila. Kaya, dito na tayo. Ito po yung inibinigay ko na po yung tinatawag na number kung saan kayo magpatawag sa aking GCash, Maya, Palawan Pay, sa GoTime, para-parallel number 0917-9300-7796 po. Ayan, nakasulat na po. Tapos meron din akong video number dyan na kung pwede makatulong kayo sa totoo lang wala naman akong kinikita kaya hindi ko kaya sasagutin yung lahat ng gastos niyan. Halos isang ano na yan, halos milyon na sa akin ang halaga ng 60,000. So okay, dito muna tayo sa ating mga missing sabongero at sa mga pulis. Okay, pag-usapan natin ng mga pulis. Sabi ni Nicolas Torre, una, hindi lang po yung Taal Memorial Lake ang pinagtapunan ng libing, ang ginawang libingan. Sa pag-imbestiga nila, na hindi nila pa nilalabas, ay marami pang ibang pinagtapunan, nilibing, yung iba ay sinunog pa. So in other words, matinding sindikato itong ginagawa. At ang tinuturo ng sindikatong ulo nito ay si walang iba, kundi si Atong Ag. Kasama rin sa sindikato yung isang magandang babae na si Gretchen Barreto. Paiyak-iyak pa ang effect. Kunwari daw, ano lang daw siya. Sabi niya, kasosyo lang daw sa negosyo. Maniwala ka ba? So the fact na inamin mo na kasosyo ka sa negosyo, nang ibig sabihin yan, ang presumption o ang pag-iisip yan, wala pong desisyon na ginagawa kung paano patakbuhin ang sabungan sa isabong na hindi isasangguni sa mga kasosyo. Ganun po yung katotohanan dyan. So, ibig sabihin, mayroon na pong presumption o pagpapalagay na lahat po ng desisyon sa kumpanya ng pitmaster ay sinasangguni yan ni Atong sa lahat ng mga
Alpha. Yung grupo ng Alpha, yun po yung mga kasama niya sa mga investors niya. So ngayon, kung kasama siya dyan, at isa pa, hindi naman tinanggi ni Gretchen Barreto na sobrang close niya kay Atong Ang. In fact, nagsabi pa nga si alias Totoy na pinanggalingan ng lahat na itong kwento, ay katabi niya sa kama lagi si Atong Ang. Imposible naman na hindi sila magkwentuhan. Kung sila ay magkasosyo sa negosyo, nagkasosyo pa sa kama, ano pang ibig mo sabihin yan? Siyempre, para mag-asawa na rin yan. At may tinatawag tayo na spousal privilege. Hindi tinatanggap sa husgado ang testimonya ng Mrs. o ng Mr. laban sa kanyang Mr. o Mrs. Sa loob din sa basta kay ang testimonya na yan ay hango mula sa kanilang panahon na sila may relasyon bilang mag-asawa. So sa aking paningin yan ay kasama din dyan ang relasyong boyfriend-girlfriend na live-in. Parang live-in sila although may anak si Gretchen Barreto sa kay Tony Boy Huangco. Hindi po maniwala ang bayan sa kwento ninyo na negosyo lang at saka walang namamagitan sa inyo kung naghawakan pa kayo ng kamay sa airport, sa aeroplano. Huwag nyo na kaming bulahin. At saka si Atong, kilala po na maraming anak sa maraming babae. At alam nyo man, karamihan sa mga babaeng magaganda ay pag may pera ka, marami kang mga, ang tawag dyan, ang tawag sa pera ay love. Bakit love? Kung marami kang pera, marami kang love. Kung wala kang pera, wala ka ng love. Yan naman, parang ano na yan parang relative. Sabi mo, ang love is, ang pera ay relative. Kasi bakit? Kung marami kang pera, marami kang kamag-anak, marami kang relative. Pero kung wala kang pera, wala ka ng relative. Lahat iwanan ka. So, ganun po yan. So, ngayon, itong 15 pulis na to, ito po yung tinutukoy ni Totoy, alias Totoy, na kumitil ng liig, ginagarote ang mga ulo, tapos yung binubuksan ng kutsilyo ang mga tiyan, tatanggalin yung mga laman loob para kung itapon ay hindi kaagad mabubulok, hindi babaho, hindi hindi lulubo mula sa lupa. Kasi ang patay po, kapag binaon mo yan, kapag marami pang laman sa tiyan niya at pinatay, binaon mo, lulubo yan. Ang lupa itutulak pataas. So para hindi ganun mangyari, ay tinatanggalan nila ng laman loob ang mga taong pinatay nila. Akalain mo, killing me softly daw. Paikutan ng alambre sa liig. Tapos sa likod, gaganon nila, parang garote. Napakatindi talaga ni Atong. Sorry lang, may ubo ko. Ngayon, isa lang sinisiguro dito ni Nicolas Torre. Sila po ay hindi na makakalabas doon sa loob ng Camp Crame. At sinabi niyan, itong mga ito ay galing sa iba-ibang mga unit. At ang pinakamataas ay Lieutenant Colonel. So, napagtanto ko na siguradong kahon na itong mga ito at marami sa kanila ang gaganon tutuga. Alam mo naman, sinabi ko na lahat po ng mga pinakaduwag na tao pagdating po sa ipitan, sa pagiging testigo, pulis na po yung pinakamahinang tao. Sila pang unang tutuga. Mind you, hahanap ng butas yan. Kakausapin ang mga kamag-anak ng mga nawalan. At para papatawarin sila, magiging state witness sila. Sige, okay lang. Ituro niya si Atong Ang. Total, kumbinsido ng bayan, si Atong Ang lang ang gumawa, ang nagdala sa kanas kamatayan. Biro mo. Tapos, ito sinabi ni dahil doon sa mga nalalaman ng investigasyon, sabi ni General Nicolas Torre, hindi lang daw ang Taal Memorial Lake ang pinaglibingan. Marami pa ibang lugar na pinagtapunan. So, ngayon, although masikreto ngayon si General Torre, sinabi niya, hindi niya pwede babanggitin kung sino-sino mga yon. Basta sinabi niya lang, ay pinakamataas Lieutenant Colonel. May isa pa siyang sinabi patungkol sa yung voucher. Alam mo yung voucher? Sabi ni Totoy, alias Totoy,
lahat ng mga pulis na nakapatay ay binibigyan niya ng pera. At para patunayan niya kay Atong na nakarating ang pera sa dapat papuntahan, ay pinapapirma niya ng butcher. So may mga pulis doon, yung ibang pulis sa 15 niyan, marami sa butcher ay wala ron sa 15. Ibig sabihin, sobra pa sa 15 pulis ang marami pang kukunin. Pero ang pinresenta ni alias Totoy ay mga butcher na mga pulis ang pumirma. May mga 2 million. Ito nga pagpatay kay Junjun Lasco, master agent, dinukot sa San Pablo, Laguna, sa kanyang bahay. Lumabas na ang nagdukot ng mga pulis, nagpakilala silang NBI. Kaya na kaya nalulungkot ang NBI, ginagamit ang pangalan nila. Pagkatapos doon, yung pulis doon na opisyal, pagkatapos ng trabaho doon, ay nakakatanggap na ng protection money, 2 milyon kada buwan. At ang nagbibigay lagi ay si alias Totoy. So, ibig sabihin kung nagbibigay ka ng 2 milyon kada buwan, para saan yun? Hindi mo lang iba. Una, para hindi na siya magsalita. Pangalawa, para proteksyon. Kaya may tanong ako, kasi sa panahon na yon, halos nagkakasabay-sabay ang pangyayari sa pagkakawala at sa panahon ng inassign si Colonel Rugart Campo na dating naka-assign sa Special Operation Group ng Quezon City Police District na kumbaga nakalaban ko ang kanyang mga tao sa kaso, natalo ko sila, ay panahon na yun, na-assign si Colonel Rugart Campo doon sa Laguna bilang Provincial Director. Sa panahon na yun, binulgar din ni Ato Angang kasi siguro naasar siya. Binigyan niya ng 1 milyon si Colonel Rugart Campo. Para saan yun? Pero kung ako tanungin mo, hindi lang 1 milyon ang tinanggap yan. Ang balita ko po sa ngayon ay malaki ng mansion ni Kano, marami ng kayamanan si Colonel Rugart Campo. Biro mo, PNPA graduate ka, pinag-aral ka ng mamamayan para magiging opisyal ng pulis. Tapos, iyan ang sukli mo sa mamamayan. Gagawa ka ng mga trabaho, nakikita ka. Imbis na ang trabaho na paghanap ng katarungan, paghanap sa mga kriminal na para itutulong mo sa bayan, ibabalik mo sa bayan, sa pagpapaaral ng bayan sa iyo sa Philippine National Police Academy, ikaw ganun ginagawa mo. O yan, hindi ko naman sigurado yan na hindi ko pa naman confirm, pero kwento pa lang yan na marami ka ng kayamanan. At siya po, si Colonel Rugart Campo po ang isa sa mga tinanggal ni Benhar Abalos. Isa siya sa mga pinasubmit ng courtesy resignation. So anyway, ang sabi naman ni Nicolas Torre, kahon na daw yung mga pulis na yan. Ibig sabihin ng kahon, 2 lang patutunguhan yan. Makukonvict o magiging state witness. Mas madali pa kumbinsin maging state witness yan kaysa kay yung matigas ang ulo na si Gretchen Barreto. Akalain mo sasabihin niya, kasosyo lang siya. Hoy! Hindi kung kasosyo ka, ang lahat po na kinita mo bilang kasosyo ay prutas na nanggaling sa krimen. Tama? Kung dahil prutas galing sa krimen, dapat ka rin sentensyan, Gretchen Barreto. Hindi mo pwede maitatanggi. Sasabihin mo, i-deny mo, hindi mo alam. Anong klase? Kung sa heaven kayo ni Atong Ang, imposible hindi babanggitin ni Atong Ang sa iyo yan. Di ba? Okay, yan ang kanta doon, papasok ang kanta ng ng Bee Gees eh. Nobody gets too much heaven no more. It's as high as a mountain and hard it climb. You and me and girl. Ginakanta ko lang, too much heaven. So sabi ni Anthony Yambao, ganyan sila kahit premier at PNPA, puro kalukuhan sila. Oo nga. Sabi naman ni Smiling Corgi, dapat sir, wag nyo nang tigilan ng mga ganitong klaseng palabas nyo dahil para di makalimutan ng taong bayan ang tungkol sa missing sa Bungero. Pangako po kahit lagi kong nilalabas ito. Si Pastor Rodi Rabia.
Si Pocket Full of Nothing. Atok ang. Vivian Saremo, matindi. Yun, panahon ni Digong. Ay, wala yun. Huwag nyo namang ang mali po sa atin, bakit nyo ikakahon kay Digong yun? Si Digong, pagpatay niya, hindi nawawala. Dito, nawawala. Kaya huwag nyo yung idamay ito. Walang koneksyon si Digong dito. Klarong-klaro yan. Sariling galaw po ito ni Atong Ang. At saka una, si Digong hindi po sabongero. Yan po ang masasabi ko lang po. Pero please lang, huwag nyo na, wala tayong ebidensya na may kabit kay Digong to. Wala nga tayong ebidensya na may kabit si Bato rito. In fact, ang kabaliktaran yan, si Bato pa nag-imbestiga noong 2022 sa March hanggang April at nagpalabas ng report si Bato de la Rosa na dapat imbestigahan si Atong Ang. Ang nakakalungkot lang, bakit nung nagresulta na ang kinasuhan lamang, kinasuhan ng mga pulis ay yung 6 na gwardiya lamang, hindi isinama si Atong Ang. Anyway, yung 6 na kaso, yung kaso na 6 na gwardiya, yung ibang kaso walang resulta eh. Ito lang ang nag-prosper yung 6 na kaso. Kung saan yung 6 na gwardiya kasama diyan si Totoy, alias Totoy, ay nabilanggo, nasyutan ng warrant of arrest at nakulong. Binigyan sila ni Atong Ang ng abogada. Yung Fortune Cruz o Fortune Santos na law firm. At ang abogada nila dyan, si Christine Bernadette Cruz. No? Ikaw naman, Panyera, ano ba ito? Ba't pinaglalaban mo? Alam mo namang, nakapagsabi lamang ako po, dapat yung mga kapwa natin mga abogado, hindi ganun ang panlaban. Dapat kasi todo deny ka eh. Pero kung ako po ang abogado niyan, ay hindi ko una-una hindi ko tatanggapin kasi karumal-dumal. Pangalawa, kung tatanggapin ko, mapipilitan man ako, kukumbinsin ko yung 6 na akusado na umamin na sila. Kasi kung umamin na sila dyan, hindi natatakbo ang hearing, ikukulong na sila. At dagdag sa pag-amin, mangako sila sa korte na sasabihin nila kung sino yung mga boss nila. Dapat sana ganun. At least, pag inamin nila, hihingi na lang ako ng mababang kulong para sa mga akusado. At hihingi na lang ako ng protection na huwag sila galawin sa loob ng kulungan. Ganun sana solusyon dyan. Mr. Totoy. Pero yung kasama mo, Totoy, Totoy pala si Julie, Dondon Patidungan. Ang kasama mo, kahon na sila. Ikaw, ligtas ka. Dahil tinuduhan mo na. Kung ganun ang ginawa, convincein mo yung 6, yung 5 gwardiya na sumama na sa'yo. Sigurado, kahon na, hindi na makawala si Atong Ang dyan. So, yan lang sinasabi ko ngayon patungkol lang po ito sa mga nangyari sa pulis na yun. At pakinggan po siguro, ilahad ko si General Torre. Pakinggan niyo sandali. Ano ba ito? Ito ba yun? We have placed several personnel under restricted custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga iba-ibang mga units sila. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. So, yan po ang sinabi ni PNP Chief. Ito pang isa sa sinabi niya. At least kahon ng mga yon. Wala na. The only way, advisean ko yung mga pulis na yan, the only way na para mababa yung parusa sa kanila ay umamin na sila at pakipagtulungan at magiging state witness sila. So, yan po ang hinihiling ko sa mga pulis na yan. Kumain tamad naman talaga yun eh. Kasi isipin mo Ikaw naman, muna.
nagreklamo ang tao na walan sila ng pera. Alam naman nila kung saan pumunta yung tao. Ng 37 counterparts. Hindi yan. Ito, yung maiksing ito. Ito pang sinabi ni General Torre. Maliban sa Taal Memorial Lake, Taal Memorial Lake, marami pa ibang memorial na pinagtapunan ng mga sabongero. Ayan. Yung pamilya ng ilang nawawalang sabongero nasa CIDG po last Friday at ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Taal Lake. Ano pong latest po dito, sir, sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Pwede po bang malaman kung saan po ito? Province, region? Tinatago natin muna para baka pag sinabi ko, di hinukay na kaagad nung mga gumawa nun. Huwag mo na. Kasi sikreto yan eh. Sa tulad pagpapasensyaan nyo. Pero ang totoo niyan is, hindi nga natin to, we are leaving no stones unturned here. May, aside sa Taal Lake, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng didispose ang mga katawan, allegedly didispose ang mga katawan, itong missing sabongeros. At ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan at, well, may sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Oh, sinunog pa, binaon, iba. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. O yan. So, yan po ang pinaka-latest natin na masustansyang balita. So, I just hope na marami pang ibang labas. Pwede kong i-alok po aking sarili. Sa kung sino man nanonood nito na may alam, pwede ko kayong tulungan na magiging state witness. Kung halimbawa, ikaw man na isa sa mga nagsunog o ikaw man na isa sa nagtapon, tinatawagan ko po yung mga tao na kinuntak para ihulog. At pwede ba, the only way na matanggal sa konsensya nyo yung mga bigat ng damdamin na yan ay maliban sa kamatayan nyo ay sumuko kayo at magbigay kayo ng impormasyon para makikita kung saan banda lugar ng Taal Memorial Park ang mga bangkay hinulog para mahagilap na maayos. That's the only way. Ikaw, Gretchen, inuulit kong pakiusap ko sa iyo. Ikaw po ay magsalita na po. Wala ka ng kawala po rito. Huwag ka magpaniwala dyan kaya ayaw kong bastusin yung abogada mo, pero please lang, the best chance really is in repentance. There is no substitute for repentance kapag nagawa niyo ang krimen. Anyway, pag makulong ka mga 10 taon, Gretchen, okay na yan. Paglabas mo, marami ka pa ng pera, maganda ka pa rin naman. Marami naman maghahabol pa sa iyo. So, okay, hanggang dyan lang muna tayo at salamat naman. Hindi na dapat mapunta to sa masama. Ang kinatatakutan ko lang, baka mabili si Remulla, mabili si Torre, mabili si Remulla na isa pa, si John Beck. Akalain mo, pag binigyan tag 1 bilyon yung mga yan, ano kaya mangyayari? Pwedeng bababuyin ang kaso. Maraming masisira. Pati ang judge bibigyan ng 1 billion. Oh, titingnan nyo, anong mangyayari dyan? So, kailangan bantayan, collective effort. Tama itong sinasabi ng mga tao na huwag nating lubayan ito. Araw-arawin natin ito na i-discuss para yung judge alam nila na hindi pala ito, matatakot tayo sa taong bayan na araw-araw di binablog yan ng mga vloggers. Mahiya tayo. Kagaya nung ginawa ni Judge Rebecca Guillen Obanya. Sorry, Judge. Wala po akong ibang conclusion sa ginawa mo sa pagpapalabas sa kanila, pagpapayag mo na magpiyansa yung 6 na gwardiya kasama si Don Patidungan, ay binigyan ka po talaga ni Atong Ang ng pera, Judge Branch 40 ng Manila. Pasensyahan na po.
Yan pong aking conclusion sa iyo. Kasi alam ko na alam mo ang mga ebidensya, and yet magdesisyon ka na pinayagan mo sila na magpiyansa. Alam ko po na alam mo na ang CCTV, nakita mo yan. Judge Ubanya. Okay, hanggang dyan lang muna po. Kung sino man ibang makikialam dito, I promise po, ay babanatan ko po kayo. Ganun lang po simple. Okay, si Vic Alar, kontra ka kay Atong ang dahil si Kapunan ang attorney nila. Hindi po si Lorna Kapunan ang disbar sa akin. Nag-file siya ng disbarment case laban sa akin. Si Kapunan, Alar. Pero talo sila, panalo ako. Okay? Pocket full of nothing. Opinion ko lang, dapat mag-rejoin na uli. Kaya lang ang problema kung mag-rejoin tayo, ang pinaka-problema dyan is that is premise na hindi kaya ng ating mga presidente. Ibig sabihin, hindi kaya ni Bongbong yan na parusahan. Meron tayong sariling batas, Republic Act 9851 na nagsasabi, ang sino mang gumawa ng krimen na crime against humanity ay paparusahan hanggang sa reclusion perpetua. Ganon din, meron din tayong batas, Republic Act 9851, na pinaparusahan din ng genocide. Pinaparusahan yung dalawang yan. At wala tayong yung war crimes, siguro hindi ko makasibitado kung war crimes kasama, pero at least yung dalawang krimen yan, pasok sa torture law natin yan. Okay? Si Jeff Joby, Attorney Kausing, long live, salamat po. Basta ito lang sa akin masasabi, may manood man sa akin na wala, araw-arawin ko ito kung kinakailangan na ikwento ang kwento ng mga sabungero. Para lamang manatiling buhay at mahatulan habang buhay si Atong ang naniniwala. Pasensya ka na, Atong ang naniniwala ako, ikaw guilty rito. Roger Manset, watching from Europe, Sexy C. Good afternoon, naway magkahustisya ng mga pinatay. Merleta Gomez, tama po kayo, makipagtulungan na lang po sila para yan ang malang pinaka-the best, makipagtulungan na lang sila. Bing Casa, oy Bing, kumusta Bing? Rodrigo, maayong hapon, Doc, Engineer Toto. Damo gid nga salamat sa help mo, God bless you. So anong natabo kay Gian? Pakitext ako. Nako, Engineer, talo kita sa analysis yung hearing noon tungkol sa Mrs. Sabungero, palabas lang yun para di sila mahalata. Anong hearing sinasabi mo, Bibian? Yung kay Bato, hindi po palabas. Alam mo ba bakit, Bibian? Wag tayo, iwasan natin mag-conclude na wala tayong ebidensya. Sabihin natin palabas. Paano natin ma-connect si Bato doon kung palabas wala naman tayong ebidensya? Pangalawa, nakasuhan na sila dahil sa investigasyon ni Atong. Nasa kulungan na yung 6 na gwardiya. Nakalaya lang, pinalaya ng judge na yun. Pangatlo, may kasama si Bato na kanyang kaklase sa PMA na si Camilo Kaskulan. May sariling sabong, may sariling isabong. Kalaban po si Atong Ang. Kaya hindi po pwede mangyari na may kakutsabahan na nangyari sa gitna ni Senator Bato at saka ni Atong Ang. Pang-apat, si Bato po ay senador na noon, hindi na siya police chief. Pang-lima, ang police chief noon ay si Albayalde. So, ugaliin naman po natin na mag-analyze ng mga bagay na mayroon tayong ebidensya. Huwag po tayo, iwasan natin yung basihan natin haka-haka lang. Kumbaga sa isip natin, parang gano'n na nga. Kagaya sa akin, may ebidensya ko. Sinasabi ko na, opinion ko, guilty na talaga si Atong dito. Marami akong ebidensya. Ganun pong aking pakiusap lang po. Iwasan natin na magsalita na wala tayong ebidensya. So, magandang umaga po sa lahat. At may kakausapin pa ako. Si Rosalina Ansero, sobrang mayaman ang atong salap. Ganun mga po yun. Wendy Chabiña Talabeño, Antonio Esposo, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Anthony Yambao. So, ganun lang ha. Ayaw ko po yung magiging vlogger na chismoso na walang basihan. Ganyan lang po ang aking masasabi. Magandang hapon po sa lahat.
At tulungan niyo po ako sa aking hiningi na may kumpleto po ako ebidensya laban kay Erwin Tulfo, pambayad po sa filing fee. 50,000 ang filing fee at saka 10,000 po ang tinatawag na deposit para maisampa ko sa Senate Electoral Tribunal. Malaki po ang aking chance na mananalo ron kasi ang judge doon hindi na kumilik kundi yung justice, 3 justice sa Supreme Court ay nandun. Okay, magandang hapon po.